Ayun, kumusta kayo? Welcome sa aking channel. And sino nga ba ako? Ako nga po pala si Ralph Renzo Biole at ako ang inyong magiging teacher for today's video. So ano nga po ba ang ating pag-aaralan ngayon? Or kung ano ang ating topic ngayon? Ang topic po natin ngayon ay tools and equipment for electronics. So ano nga ba ang mga tools and equipment ng electronics? Yun ang ating aalamin po. Yun ang ating aalamin ngayong araw. So meron akong maikling presentation na ipapakita sa inyo, and sana makinig kayo at basahin ninyo kung ano ang nilalaman ng aking presentation. Okay ba yun? Yun, okay. Sa ngayon ay uumpisahan po muna natin sa pagpapakilala ng mga tools at equipment. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic ay magpe-present na po muna ako sa inyo para masimulan na natin ang ating pagtuturo. So ayun, abangan nyo. Ayun, welcome back. So ito na po ang aking maikling presentation, and bago po tayo mag-umpisa sa ating topic ay uumpisahan po muna natin sa prayer. So itaas po natin ang presensya sa Panginoon. Dear Heavenly Father, as we gather here today, we invite your presence into this classroom. Lord, bless each other or other students as well as our teacher as we embrace on another day of learning. Please give us clear mind and open hearts so we can grasp the knowledge and lessons set before us. Amen. So after po natin is dadako naman po tayo sa ating attendance. So online naman po tayo ngayon, and sa akin palagay naman po ay kayo ay kompleto at kayo rin ay mga makikinig. Ang sunod naman po natin ay ang ating motivation. Ayun, magmo-motivation muna tayo guys. Para naman po sa ating motivation ay i-group ko po kayo sa 3 groups. So ang mechanics po natin ay i-group ko kayo ng 3, then magbubuo po kayo ng sayaw or TikTok dance. Then ang gagawin nyo po ay i-video nyo po ang inyong group. Then magpe-present kayo ng TikTok dance, tapos ipapasa nyo po sa akin through group chat. So gagawa po ako ng group chat para dun nyo po isa-send ang ating activity. So after po natin ng motivations ay magre-recall naman po tayo. Recall tayo, and para din magkaroon na kayo ng kaunting background kung ano ang ating tools and equipment. So magkakaroon po tayo ng short game. The short game called recalling. So bakit nga po ba recalling? Kasi Di ba nung mga bata pa kayo, meron kayong mga toys. So meron ako ditong question na kailangan yung sagutin. What tools might they need for that toy? So ano daw yung tools na pwede mong gamitin dun sa toy na yon? Halimbawa, meron kang toy na car. Anong tools ang kailangan mong gamitin doon para siya ay ayusin?
or kalasin. So, yun. Sasagutan nyo po siya using mobile phone. Kanina po, kung maalala ninyo, gumawa po tayo ng group chat. So, yun pong group chat natin ay doon nyo po isesend kung ano po yung nararapat na tools na pwede nyo gamitin dun sa toy na yun. At ang kasunod naman po ay magkakaroon tayo ng activity. So, before we start our topic ay magkakaroon po tayo ng activity na jumbled letter. Isusulat nyo po kung ano po yung inyong sagot. Kung ano po yung naiisip ninyo sa jumbled letter na yun. Yun, ito po yung number 1. Okay na po. Then, ito po yung ating number 2. Okay, number 3. So, ayun, okay na po. Tayo po ay dadako na sa ating main topic. At ito na po ang aking short presentation. Basic tools and instruments in electronics technology. So, instrument means ano po yan? Equipment. So, ano nga po ba ang tools and equipment ng electronics? So, mag-uumpisa po tayo sa ating solid state boom. This is a transistorized version of the vacuum tube or voltmeter. So, ang solid state boom ay may pagkakahalin tulad po siya ng multitester, and ito po ay ginagamit kung ang mga components po ba ay may defective or leakage na or good pa. So, yun po ang solid state boom. Then, sa number 2 ay ang iron stand. This is a tool usually made of metal used to support a heated soldering iron when not in use. So, ang iron stand naman po ay ginagamit po siya saan? Ayun, ginagamit po siya sa soldering iron. So, siya po yung nagsisilbing stand or hawakan ng soldering iron kung ito po ay hindi nagagamitin. Kasi po ang ating soldering iron ay mainit. So, hindi po siya pwedeng hawakan ng matagal, or pag po kayo nagkamali ng hawak sa ating soldering iron ay kayo po ay mapapaso. So, as you can see po, the stand is meron po siyang maliit na para pong foam. Yung foam po na yun ay medyo wet po siya, para panlinis din po siya ng dulo ng soldering iron. Then, pwede rin po kayong maglagay ng maliliit na components dun po sa maliit na box. So, yun po ang ating iron stand. Ang next naman po natin ay yun, soldering iron. So, ano po ang soldering iron? This tool used in joining two or more electronic components. So, ang soldering iron naman daw po ay siya yung tumutunaw sa ating soldering lead, or siya po yung as you can see po, the terminals of our components ay meron po silang soldering lead. So,
ginagamit po ang ating soldering iron para po pantunaw ng ating mga soldering lead. So ang soldering iron po ay mainit talaga, kaya po hindi natin pwedeng hawakan ng basta-basta, or sabi ko nga po kanina, pag nagkamali tayo ng hawak ay tayo ay mapapaso. Kaya po kailangan natin ng iron stand. So next po natin ay soldering gun. This tool is used to joining two or more electronic components and terminal and in the connecting wire or PCB. So may kalintulad lang din po siya ng soldering iron. At ang pagkakaiba naman po nilang dalawa, ang soldering gun naman po ay ginagamitan siya ng heat and air. So ginagamit lang po ang soldering gun sa mga maliliit na components. At makikita po natin yung maliliit na components na yun sa kadalasan ay sa computers, mobile phones. So ayun, pwede rin naman po siyang gamitin sa ibang components, pero hindi po ganun katagal, hindi po ganun kabilis matutunaw ang ating soldering lead. So ginagamit po ang ating soldering gun pang tanggal din ng mga, halimbawa ay yung mga paste, saka yung mga pandikit sa gilid ng ating mobile phone. So ang ating soldering gun po ay hindi rin basta-basta ginagamit, dahil po kailangan yun ng tamang timpla ng hangin at ng init para hindi po masira or ma-stress ang ating component and circuit board. So yun po ang ating soldering gun. Ano nga po ba yung ating natakal na? Ang solid state boom, iron stand, soldering iron, and soldering gun. So meron pa po tayong itatakal na iba't ibang tools and equipment. Ang kasunod naman po natin ay ang screwdrivers. So saan nga po ba ginagamit ang ating mga screwdrivers? So may iba't ibang dulo po ang ating mga screwdrivers. And as you can see the picture po ay meron po tayong cross head screwdriver and flat head screwdrivers. Yan po yung ating kadalasan na ginagamit sa pang-araw-araw. So ano nga po ba ang ating screwdriver? These are instruments designed to drive in the take-out screws. So ayun, siya po yung nagtatanggal ng ating maliliit na screw sa ating mga gadgets. So kanina, tinanong ko po kayo kung anong pwedeng gamitin sa ating toy, and ang kauna-unahan po nating pwedeng gamitin ay ang screwdrivers or crosshead screwdriver. So yun po, very important po talaga ang ating screwdriver. At kung makikita nyo po dun sa pinakang dulo ng screw ay meron po siyang kulay black. Ibig sabihin po ng kulay black ay para siyang meron po siyang magnet para pag na tanggal nyo na yung screw ay mananatili lang po siya dun sa pinakang dulo, or hindi siya malalaglag or mawawala kasi meron po tayong magnet sa dulo ng screwdriver. So yun po. Ang next po natin ay ang paintbrush. So ayun, isa pang important ang ating paintbrush. These are a tool made of soft. Yun, soft ibig sabihin malambot. Malambot siya kasi
pwede po siyang panlinis or pantanggal ng mga alikabok sa ating PCB or printed circuit board. So, pwede rin pong panlinis ang ating paintbrush kasi kadalasan pag matagal nang na-stack ang ating circuit board, marami na siyang galbok-galbok. Pwede natin gamitin ng paintbrush kasi yun pong dulo niya na brush ay very soft lang po. Hindi po siya matigas para makasira ng ating circuit board or components. So, yun po ang ating paintbrush. Ang next naman po ay ang ating pliers. These are designed for gripping and holding small parts in electronic servicing, assembly, and troubleshooting. So, saan nga po ba ginagamit ang ating pliers? Sabi po dito ay pwede po siyang pangkuha ng mga maliliit na components kasi kung makikita nyo po yung dulo ng pliers ay kalintulad po siya ng long nose pliers. Yung dulo po niya maliit lang, pwede po siyang pangkuha talaga ng maliliit na components. So meron po tayong iba't ibang pliers and meron po tayong wire stripper, flathead, long nose pliers, and yung usually yung pliers po na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So yun, ang pliers po ay pwede ring pang-cutting and holding. So yun, marami pong pwedeng paggamitan ng ating pliers. Kadalasan po siyang ginagamit ay sa mga kawad, yun, pamputol or pangbaluktot or pambali. So yun po ang ating pliers. Next naman po ang ating magnifying glass. This is a tool made of transparent plastic or glass with a metal frame, usually round in shape. So wala po akong mahanap na picture ng magnifying glass, and mamaya po ay ipapakita ko sa inyo naman kung paano po ginagamit ang mga tools na ito, and ipapakita ko din po kung ano ang magnifying glass. So ang magnifying glass po ay ginagamit sa maliliit na components na nakakabit sa ating circuit board. So, yung mga hindi po kayang makita ng ating mata ay makakatulong po ang magnifying glass para makita natin yung maliliit na components. And ginagamit din po ito para makita yung mga numbers of components kung ano po yung kanilang mga voltahe o amperahe, kung gaano po ito kataas, para po malaman natin kung ano po yung ating ipapalit na components dun sa gadget. So yun po ang ating magnifying glass. Next naman po ang ating desoldering tool. This tool is used to remove soldering lead when a component is to be removed from the PCB or circuit board. So, ano nga po ba ang desoldering tool? Ang isa pa pong tawag sa desoldering tool ay ang soldering pump. Yun, soldering pump. So, ginagamit po ito para mahigop o matanggal po ang ating soldering lead sa ating printed circuit board. Ito po ay kadalasan ginagamit sa malalaking components. So ayun, sobrang important din po ng tool na ito kasi siya nga po yung nagre-remove ng tira-tira na soldering lead para makuha natin yung component na gusto nating palitan.
So yun po ang ating desoldering tool or soldering pump. Dako naman po tayo sa kasunod, ang Allen wrench. Ano nga po ba ang ating Allen wrench? This is an L-shaped hexagonal steel bar either end of which fits the socket of a screw or bolt. Yun. Ang Allen wrench po natin ay isa ring pang-remove ng mga screws na naka-hexagon ang kanilang dulo. So, kadalasan po itong ginagamit ay saan po? Nakikita rin po siya sa mobile phone or laptop, computers. So, madalas na rin po nakikita ang ating Allen wrench kasi po siya po ay isa rin sa very important tool kasi po if may na-encounter kayo na ibang klase na screws at hindi po kasya yung ating crosshead screwdriver ay maaari po natin gamitin ng ating Allen wrench. So, yun po ang ating isang tool. And the last one po is transistor tester. So, ano nga po ba ang transistor tester? Very unfamiliar po siya sa akin kasi halos ngayon ko lang po siya na-encounter. So, this is an instrument used to test transistor leakage and unopened short terminals. So, ayun. Sabi dito ay pang tester daw po siya ng transistors. So, ano nga po ba yung transistor? Yung transistor po ay yun yung may tatlong paa. Makikita nyo po sa picture na may nakalagay po na transistor doon. Yung may kulay black tapos merong stainless tapos may bilog na butas. So, yun po ang transistor. Siya daw po yung nagche-check, yung transistor tester po ang nagche-check ng transistor kung meron po siyang leak or shortage or kung ito ay good. So, yun po ang transistor tester. So, ano nga po ba ang ating mga tools and equipment na natakal ngayon? Isa-isahin po natin. Mag-umpisa po tayo sa una. Ang una po ay ang solid state boom. Ang number 2, ang iron stand. Number 3, soldering iron. And number 4, soldering gun. Number 5, screwdrivers. Number 6, paintbrush. Number 7, flyers. Number 8, magnifying glass. Number 9, desoldering tool or soldering pump. Number 10, Allen wrench. And the last one is number 11, transistor tester. So, ayun. Nakilala na natin ang iba't ibang tools and equipment ng electronics. So, I hope na marami kayong natutunan sa aking itinuro ngayon na tools and equipment. Pero marami pa pong tools and equipment na hindi napasama sa ating topic, ngunit nabigyan ko po kayo ng kaunting knowledge sa tools and equipment ng electronics. So, ayun. Sana marami kayong natutunan kasi ang kasunod natin ay ang ating activity and quizzes. Kaya, mag-review po muna kayo kasi bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sa ating quiz. Then, before that,
is may papakita po ako sa inyong video para makita ninyo kung saan nga ba ginagamit ang ating tools and equipment at kung paano po ito ginagamit. So ayun, panoodin nyo po. Now you are probably wondering what's in my hands right now. Now basically what I have here is a printed circuit board of an old mouse that I used to have. And as you can see, on both sides of the board we have the components that make this circuit function as a mouse for a computer. Now what interests us the most in this lesson is what makes these components stick together to that one single board. In fact, in this zoomed-in view, we can see that a type of metal was melted to connect each component to the board. Now, this type of metal which connects each component to the board is called solder. And the method of melting this solder to connect a component to a board or wires together is called soldering. As you can see, each tiny component and each lead of every IC is connected to this board by soldering. And the advantage of soldering is that each component is permanently joined to the board, so you won't have to worry about them falling anytime soon or get disconnected from the board. And here in this example we can see that soldering can also be used to connect two split wires together. Now let's take a look at what tools are used for soldering. Firstly, of course, we're going to take a look at the solder itself. Now solder is a metal alloy usually made up of a mixture of 60% tin and 40% lead. Usually, solder is provided in a wire form, and its low melting point makes it ideal for soldering. Next, we have the soldering iron, and this is used to heat up solder and make soft solder joints for components and wires. When plugged in, the soldering iron is going to start heating up. Therefore, we have to be careful to never handle the soldering iron from the heating element part. If you were ever to touch this heating element part, you will risk of getting burned. Therefore, you have to always be careful to handle the soldering iron from the safe handling part, as you can see here. Next, we have the soldering stand. A stand such as this one is used as a place where you can rest your hot soldering iron to prevent you from damaging any surfaces. A stand such as this one usually contains a sponge compartment where you could put a damp sponge used to clean the tip of your soldering iron when soldering. On our soldering stand, we also have helping hands. These are used to handle small components and our circuit board during soldering. Some soldering stands also contain a magnifying glass. This will be of great help when soldering very small components to your board. Next, we have the desoldering pump. This is used to remove any unwanted solder from a circuit. When solder is still in its molten state, you press the plunger down and then press the button for the air and solder to go up the desoldering pump. Next, we have the side cutter. This is used either to cut wires or cut the component leads. Next, we have the wire stripper. This tool is used to strip away any plastic casing of wires quicker and easier. Let's see the demonstration of how it works.
Another tool used in electronics is the long nose pliers. This is used to handle small component leads or wires. The last tool that we're going to talk about is the multimeter. This is a device used in electronics to measure voltage, current, and resistance. So ayun, nakita nyo na ba kung paano gamitin ang ating tools and equipment sa electronics? Mabuti kung ganun. So dadakaw naman po tayo sa ating activity. Magkakaroon po tayo ng activity time. Ayun. Para po sa ating activity, write a short reflection about impact of the basic common tools and equipment in electronics on the society that helps in daily activities. So, gagawa po kayo ng reflection or essay about basic common tools and equipment in electronics sa ating society. Kung gaano po siya ka-important sa atin sa pang-araw-araw, then ipapasa nyo na rin po ito sa ating group chat. So, ayun. Dadako na po tayo sa ating quiz. Nag-review na po ba ang lahat? Ayun, mabuti naman kung ganun. Alam kong ready na kayo sa ating quiz. At yun ang ating iniintay. So ayun. Ito na po ang ating quiz. Then, makikisenda lang din po sa ating group chat ang ating mga answers. Ayun. Thank you. Sana marami kayong natutunan sa ating lesson for today's video. Ayun, bago po ang lahat ay mag-iwan po muna ako ng assignment sa inyo. Okay lang ba? Siyempre, okay lang. Ang assignment po natin ay ayun. Get rest and do what you want. Yan. Yun po ang ating assignment ngayon. Magpahinga kayo at gawin ninyo kung ano ang inyong gusto. Maglibang kayo, magliwaliw kayo. Para sa inyo din yun. So, ayun. Thank you so much sa inyong pakikinig. And I hope na marami kayong natutunan, marami kayong nakuhang aral sa ating lecture ngayon. So, please like and share my videos and see you next see you next video. Bye bye.